Kabombo, kahapon po inihain ito kung unang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang palasyo po ginigiit na naayon sa saligang batas ang naging hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mandato bilang Pangulo ng Pilipinas, habang nanindigan din po ang Palasyo Malacanang na wala pong basehan ang inihaing impeachment complaint laban sa Pangulo. May live report dyan si Bombo Annali Soberano. Bombo Genesis, tinupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang trabaho nito na naaayon sa konstitusyon at umiiral na batas. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ginawa ni Castro ang pahayag sa harap na paghahain ng reklamo impeachment ng isang attorney Andre De Jesus laban sa Pangulo na inendorso naman ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Kaugnay nito, inihayag ni Castro na wala sa kanilang jurisdiksyon para i-determina kung matibay ang reklamong isinampa sa Pangulo sa harap ng grounds ng impeachment complaint na inihain sa laban sa punong ehekutibo. Pero sa mga grounds na ginamit na batayan sa reklamong impeachment, sinabi ni Castro, maituturing itong walang basehan. Ganun pa man, kailangan pa din anya nilang makita ang kopya. Sa ngayon kasi wala pang kopya ang palasyo sa dito nga sa impeachment complaint at kabilang nga din sa reklamo ay ang kinabibilangan ng pagbito umano ng unprogrammed appropriation sa 2026 budget, kickback umano sa Ghost Project at umano'y pagkidnap din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang naging tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Maliwanag naman po ang naging trabaho ng Pangulo. Ang lahat po na nagiging trabaho ng Pangulo ay naaayon sa batas at naaayon sa konstitusyon. Base lamang po sa inyong sinabi ay masasabi natin ito ay walang basehan sa ngayon. Samantala, naniniwala naman si Representative Edgar Erice na kulang sa form and substance ang inihaing impeachment case laban sa Pangulo, kaya posibleng mabasura lamang ito. Gayunpaman, kinwestiyon ni Erice ang motibo ni Attorney De Jesus. Sinabi ng mambabata, si De Jesus kasi ang dating abogado ni First Lady Liza Marcos. Giit ni Erice, kaduda-duda ang pagbaliktad nito mula sa tagapagtanggol, ngayon ay isa ng complainant. Sa panig naman ng House Leader, iginiit ni Speaker Faustino Bojedi III na wala umanong sapat na batayan ang isinampang impeachment complaint laban kay Pangulo at binigyang diin na malinaw na ginagampanan ng Presidente ang mandatong ipinagkatiwala sa kanya ng taong bayan alinsunod sa batas. Ayon pa kay Speaker D, hindi biro ang usapin ng impeachment at ito ay isang mabigat at masusing proseso na nangangailangan ng lubos na pag-iingat. Anya, may malinaw na tungkulin ang kapulungan ng mga kinatawan alinsunod sa saligang batas na tanggapin at masusing suriin ang mga reklamo. Ngunit dapat itong isagawa ng may paggalang sa konstitusyon at hindi gamitin sa pamumulitika. Binigyang diin pa ng Speaker na ang impeachment ay hindi dapat maging sanhi ng pagkakawatak-watak at nanawagan ito ng responsableng pagtalakay sa mga ganitong usapin. Kasabay ng muling pagbubukas ng sesyon, sinabi ni Speaker D na nanatiling nakatuon ang Kamara sa pagpasa ng mga makabuluhang panukalang batas na layong mag-angat sa buhay ng sambayanang Pilipino. Bombo Annali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.